Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon nasa Leviticus Kapitulo 7 sa versikulo 1 hanggang 10. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan. Ito'y napakabanal. Ang handog para sa kasalanan ay doon papatayin sa dakong pinagpapatayan ng mga handog na susunugin, at ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng dambana. Ang lahat ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang lamad na bumabalot sa atay. Lahat ng ito'y dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote bilang handog kay Yahweh para sa kasalanan. Ang matitira ay maaaring kanin ng mga anak na lalaki ng angkan ng saserdote. Lamang ito'y doon kakanin sa isang dakong banal, sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog para sa paglabag na di sinasadya at sa handog para sa kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang saserdoteng gumaganap ng paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay mauuwi rin sa saserdoteng gumanap ng paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing niluto sa horno, sa ihaban o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o wala man, ay papartihin ng mga anak ni Aaron. So kumbaga, ang passage na to ay patungkol doon sa step-by-step procedure kung ano ang mga kailangan gawin sa sin offering na susunugin. At syempre, dahil sin offering siya, magiging siyang burnt offering. At yung mga taba, magiging fragrant offering. Kasi yung amoy na yaon, ang maamoy ng Diyos yun. At magiging siyang fragrant offering, di ba? Yun ang magiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Pero sa passage na to, mababasa rin natin dito kung ano ba yung part ng offering ang pwedeng mapunta doon sa sacerdote or doon sa priest na gumawa or ginanap niya or siya yung nag-officiate or naging officiating minister sa pag-alay ng sin offering. So kumbaga may portion doon yung saserdote. So kumbaga part yun ng kanilang reward. At syempre part yun ng kanilang portion. So yun ang mga privilege na receive ng mga saserdote o ng mga priest noong unang panahon ng Old Testament. Pero syempre nasa New Testament na tayo, di ba? At sa New Testament, may calling din tayo na maging royal priesthood. Doon sa sa sinulat ni Peter, 'di ba? So pinaalala na ni Lord doon 'yon sa atin na tayo may tungkulin din tayo bilang royal priest. So yes, at kalaunan may marireceive din tayo na para rin sa atin. Kasi noong Old Testament, yung mga priests na naglilingkod kay Yahweh, may reward sila or may portion na para sa kanila. So sa atin, bagamat ganun nga na nagsiserve din tayo kay Lord, hindi man yan financial, at least mararanasan natin yan sa ibang bagay. So, yung mahaba mong buhay, kaloob yan ng Diyos. Yung kumbaga yung knowledge and wisdom na ipinagkaloob sa atin ng Lord. So, portion natin yun. Kumbaga, as time goes by, nagiging mas malalim yung ating mga kaalaman, di ba? At magiging yung mas kapakinabang.
At syempre, maituturo din natin yon sa iba nating mga cell member or family member. Para din sila ay maging makapag-serve din sila kay Lord. So, sa Old Testament, ang ginagawa ng mga priest, nagsiserve sila yung, ano yun? Yung sin offering. Pero sa panahon natin ngayon, oo, tinawag din tayo bilang priest ni Lord. Pero, ginawa na kasi ni Jesus Christ yung pagiging sacrificial offering. So, ano na ang trabaho natin ngayon? So, tayong mga priest or tayong mga naglilingkod kay Lord sa ngayon, being a royal priest. So, ang tungkulin na natin ngayon ay ipakilala si Jesus. So, yun na yun, di ba? Kasi nga, sacerdote ka or priest ka, dapat ipinapakilala mo ang Panginoong Jesus sa family member mo, sa friends mo, sa mga ka-workmates mo, at syempre sa mga colleagues mo. So, at kalaunan, magkakaroon ka ng tinatawag na sphere of influence. So, sila rin mismo makikilala nila si Jesus as their personal Lord and Savior through you. Yes, ikaw mismo ang gagamitin ni Lord. Okay? Okay.